at Antipolo. Di na rin madaanan ng ilang bahagi ng Marcos Highway. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Tuluyan ang nalubog sa tubig baha ang sasakyang ito sa barangay IBC Industrial Valley sa Marikina. Swerte namang agad na ilipat sa Diosdado Macapagal Bridge ang mga sasakyang ito. Kaya ang mga residente kanya-kanyang likas. Ang paanan ng Diosdado Macapagal Bridge naging instant paradahan. Inabot na kasi ng tubig baha ang bahay ng mga residenteng malapit rito. Kaya agad na isinalba ang mga sasakyan at ito muna ang ginawang pansamantalang tirahan kasama ang kanilang mga alagang hayop. Lumikas na po. Ay, mahaba na yung tubig sa bahay namin. Mahirap maglipat. Sa Cainta, Rizal, napaiyak ang babaeng ito nang magising na lubog na sa baha ang bahay niya. Taas na kasi yung tubig. Natatakot na ako sa tubig. Kailang ba itong tubig na to? Every year na lang, iba. 70% sa Cainta ang binaha ayon kay Mayor Kit Nieto. Kaya agad itong isinailalim sa state of calamity. Nandito tayo sa Vista Verde Executive Village sa Cainta, Rizal. At kung mapapansin niyo, yung tubig dito ay umabot na sa dibdib ng mga residente. Pati nga yung mga sasakyan nila ay halos talagang malubog na dahil sa tubig baha. At ganyan daw ang sitwasyon ng iba't ibang mga subdivision dito sa Cainta, Rizal. Pero hanggang dibdib man ang baha, ayaw pa ring lumikas ng ilang mga residente. Hindi may second floor naman. Okay lang? Oo, okay naman. Bili mo ng pagkain kasi baka lumakas pa eh. Sa patuloy na pag-ulan, tuloy rin ang rescue operations sa Cainta. 2,500 families ang apektado at 19 na evacuation center ang itinayo. Sa may Marcos Highway naman sa barangay Mayamot, Antipolo, hinaharang na ng mga traffic enforcer ang mga sasakyan at tanging mga 10-wheeler truck lang ang pinapadaan. Hanggang bewang na kasi ang tubig sa may PhilInvest hanggang SM Masinag sa Antipolo. Ang ilang truck at sasakyan tuloy, ipinarada na lang muna ang mga sasakyan kung hindi sa gilid ng kalsada sa mga gasolinahan. Ang ilan nakatulog na nga sa kahihintay, natitila ang ulan at huhupa agad ang baha. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5. Alam mo, Cheryl, yung paalala natin sa mga kapatid natin, yung mga nariyan pa sa kanilang mga tahanan, kung kayo ho ay naka-experience na ng baha noon, binaha na yung inyong lugar, bagamat hindi pa binabaha ho ngayon, medyo mag-ready-ready na ho kayo dahil may posibilidad ho na baka abutin din ho kayo ng tubig baha. Oo, dahil nga po nakataas ang red alert na level ng Pag-asa, itinaas po ito at ang ibig sabihin nito ay within the next 2 hours ay sobra. Ito na po yung posibleng magdulot talaga ng pagbaha sa inyong lugar. Although kanina pa yung mga around 4 o'clock, Erwin, so it's around 6. So titingnan po natin. Hihingi po tayo ng update sa Pag-asa na kasalukuyan ay nagbibigay sila ng press briefing kung ito po ay mananatili sa red alert dahil dun po sa mga naunang report kanina sa ating weather center ay magpapatuloy po itong mga pag-ulan na ito hanggang ngayong gabi. Although inaasahan na by tomorrow ay kahit papano ay medyo hihina na po yung ulan pero magpapatuloy pa rin ito. Erwin, di ba? Galing nga tayo sa Bagyong Luis. So hindi pa talagang yung ating soil o yung lupa ay saturated na. So dito malalambot na at talagang umaapaw na sa tubig baha yung mga lupa. Kaya ito rin yung nagiging dahilan, nakakadagdag sa mabilis na pagkakaroon natin ng baha. At at this point, alamin po natin ang latest mula kay Lourdes Vera. Mga kapatid, patuloy na nananalasa sa Hilagang Luzon ang bagyong Mario. Ayon po sa Pag-asa, bahagyang humina ang bagyo habang nasa Babuyan Channel o Hilagang Silangan ng Lawag. At sakop po ng 350 km diameter ng bagyo ang malaking bahagi po ng Luzon at nakataas ang storm signal number 2 sa Cagayan, Calayan at Babuyan Group of Islands, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. Sa lakas ng hangin na abot sa 61 hanggang 100 kph, kaya nitong makasira ng yero ng mga bubong at magbuwal po ng ilang puno. Samantalang nakataas naman ang storm signal number 1 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Abra at Ilocos Sur. Mga kapatid, sa lakas ng hangin kaya makasira ang mga mahihinang uri ng pananim. At kita po sa Metra, mga kapatid,
na kahit lalabas po ng lupa ang bagyo ngayong gabi, isandali itong liliko patungo West Philippine Sea, Sabado ng gabi, pero babalik po sa Taiwan pagdating ng linggo at aakyat patungong Japan hanggang Lunes. Ang bad news, patuloy na mararanasan ngayong gabi ang habagat na pinalakas ng bagyong Mario sa Metro Manila. Titila ito pagdating ng madaling araw, pero ang gitna at hilagang Luzon ay mararanasan ang matinding buhos ng ulan hanggang bukas ng tanghali. Pero mga kapatid, alam nyo ba na nahigitan nitong bagyong Mario at ang kasama nitong habagat ang hagupit ng bagyong Undoy noong 2009? Sa ating datos, lumalabas na sa peak po ng Undoy mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ipapalo po sa 341 mm ang buhos ng ulan sa Metro Manila. Pero ang bagyong Mario na may kasamang habagat ay nagbuhos po ng 345.5 mm sa ulan mula alas 12 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pero kung tutuusin ang binuhos sa ulan ng dalawang bagyo na yan, ay wala pa sa normal na ulan na binubuhos tuwing buwan ng Setyembre na aabot sa 451 mm. Oh, Lord, ang ibig sabihin yan, abay, yung mga kababayan natin dapat mag-ready-ready pa rin dahil sabi mo nga kanina, dyan sa Metra ay patuloy na hahagupiti ng habagat itong Metro Manila. Dapat lagi tayo maghanda, Erwin, kasi kung maalala natin, mukhang nagkagulatan nga dito sa pagbuhos, matinding pagbuhos itong habagat, Erwin. So dapat ready lagi. Kahit sabihin natin na may mga forecast na medyo hihina palabas, pero hindi pa rin po natin masabi, mga kapatid. So ang ibig sabihin nito, yung habagat, lalo pang pinaigting ito ng bagyong si Mario. Yung official statement, ginagamit ko niya rin ng NDRRMC, Erwin, talagang sa Metro Manila talaga nakakonsentrate ang habagat at pinapalakas siya nitong bagyong Mario na nasa hilagang Luzon. So nagkakahilahan, hinihila niya ang habagat at doon na-enhance ang pag-ulan, Erwin. Alright, maraming salamat sa iyo, Lourdes Vera, mula po sa aming weather center. Samantala, narito naman ang pinakahuling tala ng mga baha sa lugar sa Metro Manila. Sa ulat ng MMDA, hindi na po passable ang daan sa Santolan papuntang Vermont, Espanya, Pureza, Pedro Hill sa Maynila. Gayon din sa F. Manalo, Barangay Salapan, Barangay Bati sa San Juan. Pati na rin sa Maypaho, 10th Avenue, Dagat-Dagatan sa Caloocan. Samantala, passable naman ang kalsada mula Mabini Street papuntang Padre Faura and the Circle eastbound ng Quezon Avenue. Marami na nga po mga kapatid ang apektado po nitong baha na dulot nitong bagyong Mario. Katulad na lamang po sa Cainta Rizal, ang sabi po ng kanilang mayor na si Mayor Nieto ay nasa 90% na po ang sa kanilang lugar ay lubog sa tubig baha. Marami po ang nangangailangan ng inyong tulong. Tumatanggap po ng donasyon ang Alagang Kapatid Foundation. Ipadala nyo lamang po ang inyong mga tulong sa mga sinalanta po ng habagat at bagyong Mario. Para po sa in-kind donations, gaya po ng bigas, delata, pampaligo, sampung panlaba, sanitary napkins, damit at pantulog, maaari nyo po yang ipadala sa warehouse po ng Alagang Kapatid sa 730 Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. At para naman po sa cash o check donations, pwedeng i-deposit po sa account name ng Alagang Kapatid Foundation sa BPI Ayala SGV Branch. At mayroon din po kaming account sa BDO Makati Avenue Ayala Branch. Pwede rin pong mag-donate sa alinmang branch ng Cebuana, Luwilier. Sabihin lamang po ang partner's name na Alagang Kapatid Foundation Incorporated at pwede pong magbigay ng kahit anumang halaga. Magbabalik pa po ang special coverage ng aksyon dito sa pagbahang dulot ng bagyong Mario at habagat.